Kanina, pinag-uusapan na natin, no? Na nung tayo ikinumpilan, pinagkaloob na po sa atin ang mga regalo. No? Ang mga regalo ng Banal na Espiritu. At ngayon po, mas ipapaliwanag po ng ating kapatid kung ano itong mga regalong ito. At kung ito pa ay tayo'y nagtatangi nito, tayo ba ay meron nito? O di kaya naman, madiscover natin, ay, meron pala ako nito. Ayan, no? And then, pagkatapos po ng receiving God's gift, so magbibigay ng break, and then after, pupunta na po tayo sa baptism of the Holy Spirit. Yung mga gift na gusto natin, ipag-pray po natin yan para sa pag-baptize sa atin ng Banal na Espiritu, yun po yung ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Ayan. So, ang ating kapatid ay mula pa po sa lugar ng napakalayo. No? Mula po sa Nabaliches. No? At isa po siya sa mga suking-suki ng mga community ng Diocese of Caloocan, Catholic Charismatic Movement. Hindi lamang po Diocese of Caloocan, kundi ganun din sa iba't ibang community. So, isa po rin siyang Biblical Apostolate Coordinator ng kanilang parokya. And then, syempre, fresh na fresh pa po yan. Dahil siya po yung nagbigay ng retreat sa amin last October 5 and 6. Ayan. So, si Yana po ang bahala sa inyo. Isinusuko ko na po sa inyo. Walang iba, ang lingkod ng ating Panginoon, Brother George Bersan. Dito na po tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating seminar. Alam niyo po, ito hindi lang ito basta isang seminar. Ano po ba itong seminar na ito? CLSS. Ano po yung CLSS? Catholic Life in the Spirit Seminar. Pero may gusto kong idagdag dito. Catholic Life in the Spirit Experience. Yan. Merong salitang may experience, karanasan. Ang walang experience sa buhay, abnormal. Lahat tayo ay may mga karanasan. Lahat tayo meron ng experience. Okay. Depende sa ating mga karanasan nun. Depende sa takbo ng ating buhay. Amen. Pero itong ating seminar nito ay hindi lang basta isang pag-aaral. Ito'y isang pagraranas. Ito'y isang karanasan sa Espiritu Santo. Totoo yung sinabi ni Sister Agnes kanina. Natanggap na natin yung ating mga kaloob na galing sa Panginoon. Nung tayo ay binyagan, meron na tayong mga kaloob eh. Unless hindi pa kayo nabinyagan. Meron po ba ito hindi pa nabaptize sa simbahan? Meron pa po hindi nabinyagan? Binyagan na kayo lahat. Pumalakpak nga yung mga binyagan. Ayan. So lahat tayo pala ay nabinyagan. So nung tayo nabinyagan sa simbahan, tinanggap na natin yung mga kaloob ng Panginoon. Pero siguro habang lumalaki tayo, o hindi natin, wala tayong awareness, sabi nga nila dito, nagkulang tayo sa awareness. No? Siguro nung lumalaki tayo ay mga magulang natin, hindi tayo nabigyan ng kaukulang informasyon tungkol sa mga kaloob na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen? Maaari kung ikaw ay nakapag-aral siguro, from time to time siguro, no? Pag-aral ka sa paaralan, lalo na sa Catholic school, ay yan ay natatalakay yung mga kaloob na yan. Pero kung hindi, hindi natin nalaman na meron pala akong mga kaloob na ito. So ngayong hapong ito po ay hindi natin, itong ating pag-uusapan ng mga biyaya kaloob ng Panginoon ay nasa sa atin pero hindi po ako magbibinyag, hindi po ko pari. Yung pagkausapan natin baptism mamaya, hindi po ito isang sakramento. Ito po'y karanasan sa Espiritu Santo. Sino po gustong makaranas ng presensya ng Holy Spirit? Pumalapa! Ayan. No? Totoo po yun. No? Kaya nga, sabi sa kanta na ito, great is the Lord and most worthy of praise. Kasi nga, ang Diyos ang siyang mamumuna sa ating mamaya.
sa pagtanggap natin ng mga kaloob na ito. Amen? Itong pagtanggap ng mga kaloob ng Panginoon ay pagkilala kay Jesus bilang ating Panginoon. Dapat kilalanin natin siya bilang Panginoon ng ating buhay. Amen? 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 Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kaya sinasabi ko sa iyo, magsumikap ka. Palapakan natin walang Panginoon. Okay, ang banal na kasulatan o scripture ay nagsasabi na ang Holy Spirit o yung banal na Espiritu Santo ay isang person. Kaya nga, sa ating pananampalatayang Katoliko, meron tayong tinatawag na 3 persons, 3 divine persons in one God. Yung banal na Santatlo. Amen? Kaya nga tayo nagkaantanda ng krus. Ama, Anak, Espiritu Santo. So, sa 3 persona, sa iisang Panginoon. Holy Trinity. At ang Biblia ay nagsasabi ng Holy Spirit, meron siyang tinatawag na mga attributes. Pag sinabi kong attributes, mga pagkilala sa Kanya. Halimbawa, ang Diyos ay kinikilala natin, ang Diyos Ama bilang tagapaglikha. Amen? Si Jesus na Kanyang anak ay kinikilala natin tagapagligtas. Ano naman yung Holy Spirit? Ang Holy Spirit, siya yung taga-aliw, comforter. Kaya pag ikaw'y nalulungkot, kapag ikaw'y nagugulumihanan, kapag napakarami mong problema sa buhay, gusto mo nang bimigay, tumawag ka sa Holy Spirit at aalawin ka niya. Bibigyan ka niya ng pag-aaral ng buhay. Siya rin ay tinatawag natin counselor, tagapayo. Kung nalilito ka, hindi mo alam ang magiging desisyon mo, hindi mo alam anong pipiliin mo. Siya ba? O ito ba? O siya? Tumawag ka sa Holy Spirit. Siya yung magbibigay sa iyo ng direksyon. Ang Holy Spirit, siya rin ay tagapagtaguyod. Siya yung tinatawag natin advocate, no? Yung salitang advocate, dalawang salita yun eh. Ad, saka bukate. To, no? To give you direction. Magbigay sa iyo ng direction sa buhay. No? So, ilan lamang to sa mga ay tuturing natin pagkilala natin kung sino yung banal na Espiritu Santo. Pero bukod dito mga kapatid, itong Holy Spirit na to ay ipinangako sa atin. Sabi sa Acts chapter 2, chapter 1, verse 8, sabi doon, you will receive power after the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses. Kaya bago umakyat sa langit si Jesus, inihabilin niya sa kanyang mga alagad, huwag kayong aalis. Kasi babalik ang batibot. Hindi sinabi ng Jesus, huwag kayong aalis. Hintayin nyo yung pagdating ng banal na Espiritu Santo. Kaya hinintay nila yun. Kaya alam nyo, ang paghihintay, isang biyaya ng Panginoon yan. Sabi, kapag ikaw'y marunong maghintay, ikaw ay isang taong may disiplina. Sa ngayon, nawawala na yung ganong klase disiplina sa tao. Yung ang mga Pilipino ngayon ay mainipin na. Amen? Kapag mahaba yung pila, pipilitin sumingit kasi maiinip na. Kayo ba'y naiinip na? Gusto niyo nang umuwi? Diba? Ang tagal-tagal naman ng seminar na ito. Maghintay. Maghintay. Kayo ba may kilala kayong mag-asawa na sa mahabang panahon ay hindi nagkaanak? Meron ba rito na kilala kayo o may umaatid po ba ngayon dito
na mag-asawa, o kahit ikaw, nung mismo lang asawa, wala rin tumayon, pero ikaw, kayo mag-asawa, ang tagal nyo ng mag-asawa, pero wala pa kayong anak. Hindi kilala pa kayong anak. Ate Melanie, hindi kilala ka ganun. Kamag-anak, siguro. Kamag-anak. Ikaw nanay, wala ka pang anak. Ang mga pamangkin, matagal na nagsama, walang anak. Ilang taon na po silang mag-asawa? 10 years! Ilang taon na po yung anak niyo? O yung pwede pa. Pwede pa magkaanak yun. Oo, pwede pa magkaanak. 27 years old na. Diba? O, araw-arawin lang po. Yung pagdadasal. Yun, piniisip nyo ha. Araw-arawin lang yung pagdadasal at magkaanak. Kung si Sarah nga, di ba? Si Sarah, kilala niyo si Sarah? Hindi po si Sarah... Oo, hindi si Sarah. Si Sarah, yung asawa ni Abraham, di ba? Matanda na siya. Pero siya ay nagkaanak pa, di ba? Ano nga, bakit nga pangalan niya Sarah? Si Sarah, bakit pangalan Sarah? Kasi Sarah ito na. Sarah ito. Sarado na yung matris niya. Pero, binuksan ni Lord, pinagkalooban sila ng anak. Anong pangalan ng anak nila? Ni Sarah at ni Abraham? Si Isaac. Bakit nga pinangalan ng Isaac? Kasi isa lang, Isaac lang. Alam mo dalawa? Isa lang. Ayan. At yun ang naging nagabagmana ni Abraham. Si Isaac. So, may kilala kasi ako mag-asawa na sa mahabang panahon ng kailang pagsasama, hindi nagkaroon ng anak. Kaya sa sobrang pagkainit ng lalaki, sabi niya sa kanyang asawang babae, puntahan natin yung pari nagkasal sa atin. Singilin natin si Father. Bakit ang gamay wala pa tayong anak? So pinuntahan nila yung pari. Father, tulungan mo naman kami. Matagal na kami mag-asawa. Pero wala pa rin kami anak. Tulungan mo kami, Father. Paano ba magkaanak? Sabi nung pari sa kanila, ano ang alam ko dyan? Wala rin akong asawa. Pero kayo mag-alala, sabi nung pari, tamang-tamang dating ninyo. Bakit, Father? Kasi ako'y kasama sa isang pilgrimage. Pupunta ako ng Rome. Kasama ko sa Marian pilgrimage. At itong pangako ko sa inyong mag-asawa. Pagdating ko sa pintuan ng St. Peter's Basilica, simbahan ni St. Peter, itong pangako sa inyong mag-asawa, ipagtitirik ko kayo ng kandila. Ibig sabihin, ipagdadasal ko kayo na magkaroon kayo ng anak. Anong pangako ni Father? Ipagtitirik ng kandila. So si Father umalis na ng Pilipinas. Pumunta na siya ng Rome. Ang hindi alam ng mag-asawa, hindi lang 6 na linggo mawawala si Father, kundi 6 na taon. Mananatili si Father sa Rome. Aaral pa pala yata. Ibig sabihin nun, 6 na taon maghihintay yung mag-asawa. Ano ang kalalabasan ng kanyang pangako? Ano nga pangako ni Father? Ipagtitirik ng kandila. So to cut the long story short, pagkalipas ng 6 na taon, si Father bumalik na ng Pilipinas. Ano kaya nangyari? Nanganak kaya si sister? Sa palagay ninyo. Ikaw sister, ano sa palagay? Pagkalipas ng 6 na taon, ikaw sister, ano sa palagay? Siguro po na. Sabi niya kasi nagkaanak. Ikaw naman hindi ka nagkaanak. Ako naman magkaiba. Okay. So gusto niyo malaman kung nagkaanak si sister? Oo. Sige, hawakan mo kami ng katabi mo. Ayan. At sabihin mo sa kanya, hawakan mo kami ng katabi. At tingnan mo sa mga mata. At sabihin mo sa kanya, kapatid! Kapatid! Mamaya ko na lang sasabihin. Maghintay kayo. Diba? Kaya napakahalaga yung paghihintay. Kasi darating din yun. Kaya sabihin mo sa pamangkin mo ba, sister? Anak mo,
Sabi mo sa anak mo, anak, maghintay ka lang. Bibiyaan ka rin nun. Darating dito sa oras ng Panginoon. Amen? Di ba ngayon ang sabi ng kanta? Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo, bukas pa na mayroong saya. Gabi ko ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag mabini pag nabinigo, Dapat na lumaban ka. Okay, all together. Ang kailangan mo'y tibay ng loob. Kung mayroong pagsubok man. Dali ka. Ang liwanag ay at muling mamamasdan. Ikot ng mundo Ay hindi laging pinatid sa kasawian ang alam mo. ay magakamtan. Basta't maghintay ka lang. Natuwa tayong mag-talk, mag-video kayo lang. Right? Matuto tayong kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, matatapos din tayo. Kaya pagtsaga-tsagaan mo na ito. Amen? Amen. So, kahit ng mga alagad, matagal sila naghintay bago dumating yung Espiritu Santo. Ang mga Hudyo, yung kababayan ni Jesus, matagal naghintay sa isang manunubos. Pinangako kasi si Jesus Nagdarating ang panahon, isang tagapagligtas ang darating upang iahon ang bayan ng Diyos sa kanilang kadukaan. Matagal yun, ha? Kaya tawag natin doon, kasaysayan, kaligtasan. Matagal ang pinaghintay ng mga Hudyo bago dumating si Jesus. Hindi nga nila namalayan dumating na si Jesus Kapitbahay nila si Jesus, pero hindi nila alam na si Jesus yung hinihintay nila madiligtasan. Amen. Amen. Kaya, yung Espiritu Santo talagang hinihintay ng mga alagad. Tama yung sinabi ni Kuya dito, sila ay nasa isang kwarto, sa isang loob ng silid. No? Nasa kayo ng takot. Kasi kamamatay lang ni Jesus noon. Takot yung mga alagad. Takot sila, baka sila yung susunod. Ipapako sa krus, kaya nakapinig yung mga pinto. Dumating yung Espiritu Santo. Saan yun ang ano? Kalapati? Sa dilang apoy. Baka mamaya may magpasukan dito mga dilang apoy. Huwag kayo matakot, ha? No? Dumating yung Espiritu. At sila ay nilukuban ng Espiritu Santo. Yun din po yung mangyari sa ating mamaya. Pero huwag kayong mag-expect na may darating ditong apoy. No? Kaya nga karanasan sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Amen! Amen. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, maya-maya na yun mangyayari. Sabi doon, pag dumating yung Holy Spirit, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Sabi mo, power! Power! Sa dalawang kamay. Power! I have a power! I have power! Tumingin sa kaliwat ka na. Ibang classic power yan, ano? Anong power itong ibibigay ng Holy Spirit? Yung you will be empowered. O, sinabi yun ni Kuya kanina. Bibigyan kayo ng lakas. Palalakasin kayo. Anong palalakasin sa inyo? Ito yung palalakasin sa inyo. Magiging kayong saksi. Anong sigaw ng ABS-CBN? Saksi! Hoy! Kising! Ano siya? Tutulong na lang ABS-CBN. Hoy! Gising! Siyempre gaganti yung GMA. Sasabihin niya, upang sama-sama tayo magiging Saksi! yun! Tama rin, saksi. So, ang pagiging saksi,
ay pagiging buhay. Gising. Amen? Saan tayo sasaksi? Yun. Sasaksi tayo sa kabutihang loob ng Diyos. Yung bang ipagmamalaki natin na meron kang isang Diyos na buhay. Na kahit sa ka magpunta, ipinagmamalaki mo na meron kang Panginoon na pinapanaligan. Amen? Ipinagmamalaki mo yung pananampalataya mo. Kahit sa ka magpunta, sasabihin mo lagi, ako'y isang Kristiyano, taas noo kahit kanino, ang Katoliko'y ako. Kaya ba natin gawin yun? Kaya natin gawin yun? Sa loob ng Jollibee? Kaya ba natin gawin yun? Pag kumakain kayo sa McDonald's, gagawin niyo yun? Ha? Ate, kaya mong gawin yun? Pagkain mo sa McDonald's, ako'y isang Kristiyano. Kaya mong gawin yun? Yung ako lang nakakarinig. Ikaw lang nakakarinig. Hindi po ibig sabihin pagpasok nyo sa Jollibee, punta kayo sa legit na, tapos kakantahin yun. Uhulihin ka talaga ng bakit doon natin. Ang ibig sabihin ay, bago mo lang siguro kainin yung spaghetti pababa, spaghetti pataas, o kaya kainin yung chicken joy, imano ba namang sa ngalan ng Ama, ng Anak? Yun! Ilan sa mga Katoliko na ngayon na nagdadasal bago kumain. Lalo na kapag sila kumakain sa Jollibee. Di ba minsan kinahiyak nila? Wala naman ako sa may simbahan eh. Dito nila sa ilalim ng lamesa ako magpuprus. Simpleng pagpapakita ng iyong pananaw, pero hindi pa natin magawa. O pangalawang tanong, kayo ba'y nakahandang mamatay alang-alang sa pananampalatayang yan? Parang galing na sa ilong. Ha? Marami na pong mga Kristiyano ang namatay for the sake of their faith. Yun yung mga martir na sinasabi natin. Pinugutan ng ulo, tulad ni Pedro. Si San Pablo ay biniti na, si San Pedro ay biniti ng patiwari. Pinako sa krus. Si San Pablo pinugutan ng ulo. Si Santiago, si James, ay pinugutan ng ulo. Marami po mga Kristiyano ang namatay alang-alang sa pananampalataya kay Kristo. Kayo po ba'y nakahandang mamatay din para sa Kanya? Yun po yung ilang kamatayan na pwede mangyari sa atin. We die for Jesus. Parang nanahimik na kayo. Parang isa lang nasa isip mo, bahala ka sa buhay mo natin. Alam mo yan ang hamon ni Father sa isang misa eh. Kayo ba'y nakahandang mamatay alang-alang kay Jesus? Sumigaw yung mga tao, Amen, Father! Yung mga nagsimba pala ay mga charismatic, mga couples for Christ, mga lay ministers, mga taong simbahan. Kaya hangang-hanga si Father. Kaya sabi ni Father, ngayong gabing ito, sabi niya, patutunayan ninyo na kayo'y mamamatay, nakahandang mamatay, alang-alang kay Jesus, dito sa loob ng aking sutana. May baon akong isang supot ng balahibo ng kalapati. Isasabog ko ito dito sa ating simbahan. Ang sino mang unang bagsakan ng isang balahibo ng kalapati, ang unang mamamatay alang-alang kay Jesus. Nakahanda na ba kayo? Sumigaw yung mga tao ng, Amen, Father! Naku, tuwag-tuwag talaga si Father. Kaya kinuha niya yung balahibo ng kalapati at yun ay kanyang inipan. Siyempre, pumailang lang yun sa ere. Si Father tumalikod na kasi maghahanda na siya sa kanyang misa. Ay naku, hindi pa nakatalikod si Father. Nakarinig na siya mga bulungan. Bulong. Sabi ni Father, habang siya nakatalikod, ano kaya pinagbubulungan ng mga tao? Siguro nakita yung poklat ko sa ulo, nakakawanan na ako. Kaya si Father, hindi na nakatiis, nag-about face na siya.
Nagulat si Father. Muntik na siyang mabuwal sa kanyang kinatatayuan. Sabi niyo, bakit? Kasi lahat ng mga tao nagsisimba, nakatingala sa kisame ng simbahan. Sabi niyo, anong ginagawa? E di hinihiban yung balahibo. Ayoko mamamatay. Yung asawa ko gusto na mamatay, bigay mo sa kanya. Diba? Madaling sabihin yung ako'y sumasampalataya. Yung linggo, dinadasal natin yan eh. Amen. Pagkatapos ng sermon ni Father, sumasampalataya ako sa Diyos. Amen? Pag nagdadasal tayo ng rosaryo, yung unang panalangin, sumasampalataya ako. Pero yung patunayan mo yan, hindi madali. Kasi yung pananampalataya natin, yan ay should be put into test. Yan ay sinusubok. Kaya ito yung sinabi ni Kuya Lito kanina, kapag dumaraan ka sa maraming pagsubok, binabago ka ng Panginoon. Kaya magpasalamat ka kapag meron kang maraming pagsubok sa buhay. Amen. Kasi nasusubukan ka kung gaano ka katagal. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kaya pag may pagsubok ka, huwag kang bibigay. Sa panahon natin ng Panginoon. Yan o, kaya yung kapangyarihan ng Espiritu Santo na pagkakalob sa atin o pinagkalob sa atin, yan ay magiging sandata natin para magkaroon tayo ng lakas ng loob, tibay ng loob, upang ipagmalaki natin na tayo ay may isang Diyos. Makapagpahayag tayo ng pag-ibig ng Diyos. Yung power na yan, magbibigay sa atin ng kapangyarihan na ipagmalaki. Mahal ako ng Panginoon. Mahal ako ninyo. Meron ako isang Diyos na lagi kong pinapangulin. Amen? Yan. Pero kailangan, desire natin itong Espiritu Santo na ito. Ano sabihin ng desire? Gustuhin mo siya. Hangarin mo siya. Naisin mo siyang sa iyong buhay. Naisin mo ang Panginoon ang siyang mag-drive ng iyong buhay. Alam niyo, meron daw pamilya na pumunta ng Tagaytay para mamasyal. Kaya lang hindi na sila nakarating sa Tagaytay kasi nahulog yung kanilang sasakyan sa bangin. Namatay silang lahat. So, inimbestigahan niya ng mga pulis. Sabi nung investigador, isasara na natin yung kaso. Kasi wala namang witness kung paano nahulog yung sasakyan. Pero sabi ng isa doon, teka muna ang investigador. Mukhang mayroong witness na nakakita paano nahulog yung sasakyan. Sabi ng investigador, sino yung nakasaksi na yun? Isa pong unggoy. Kasama nila kanilang alagang unggoy. Yung po yung nakasaksi, paano nahulog yung sasakyan? Ay, ganun ba? Sabi ng investigador. Sige, pahanap natin yung unggoy para magbigay linaw doon sa pagkahulog na sasakyan. Ipinahanap nila yung unggoy. At madali naman nila nakita yung unggoy kasi taga na botas. Makilala niyo yung oh, madali na lang yung unggoy, taga na botas pala yung unggoy. Eh, siyempre, hindi na kayo kausapin yung unggoy, di ba? Ikaw ba, ate, kaya mo kausapin ng unggoy? Hindi. Magpahanap tayo ng interpreter. At madali naman sila nakahanap ng interpreter. Kasi taga na botas din. Ayan. Oh, ayan. Dumating interpreter. Oh, interpreter! I-interpret ko nga yung usapan namin ng unggoy, sabi ng investigator. Tanong mo nga sa unggoy na yan, ano talaga yung nangyari? So, nagtanong yung investigator. Translate nung interpreter. Sabi nung unggoy, sabi nun, ano sabi? Sa loob ng sasakyan, magulo, nagkaaway yung mag-asawa at yung mga anak sa likod. Sabi ng investigator, alam ko na siguro kaya nahulog yung sasakyan kasi nag-aaway sila sa loob. So, sasanado na natin itong kaso na to. Alamin natin ang dahilan kung bakit nahulog yung sasakyan.
Magulo sa loob ng sasakyan. Pero sabi nung isa doon, pero investigador, bago nakikisara yung kaso, tanong natin ito sa unggoy natin, nasaan siya? Habang nahuhulog yung sasakyan. Tinanong, ano sabi ng unggoy? Siya na pala yung nagdadrive ng kotse. Kapatid, baka unggoy yung nagdadrive ng buhay mo. Kaya ka nahulog. Kaya ngayon dito sa ating gagawin, no, naisip mo yung Panginoon ang mag-drive ng buhay mo. Amen? So, tatanong ko kayo, at sasagot kayo ng Amen. Ha? Do you want the Holy Spirit? Amen. Kasi dapat manggaling sa inyo, hindi dapat manggaling sa akin eh. Hindi dapat manggaling sa mga nagpapacilitate, sa mga kasama natin dito. Sa inyo dapat manggaling kasi kayo yung nagnanais tumanggap eh. Do you want the Holy Spirit? Amen. O sabi nyo, Amen! Amen! Are you sure you want the Spirit? Amen! If you want the Holy Spirit, show it with your hands. Okay. Mula sa kaliwa, ikot sa kanan, sabihin mo, Okay. Ulitin natin. Kailangan ko ng drums. Kailangan ko ng drums. Kuya, kailangan ko ng drums. So, do you want the Holy Spirit? Amen! Are you sure you want the Spirit? Amen! If you want the Holy Spirit, show it with your hands. Oh, brother, silang mo na yung beat ko. Ganyan lang. 1, 2, 3, 4. Yeah! 1, 2, 3, 4. 1. Okay? Bigyan sa natin ako ulit. 1, 2, 3, 4, 1. Very good, children. Very good. Do you want the Holy Spirit? Amen. Are you sure you want the Spirit? Amen. If you want the Holy Spirit, show it with your hands. Tayo, tayo, tayo. 1, 2, 3, go. Do you want the Holy Spirit? Amen. Are you sure you want the Spirit? Amen. If you want the Holy Spirit, show it with your hands. Sinabi ni Kuya. Pangalawa, humility. Matatanggap mo lamang iyong banal na espiritu kung meron kang kababahan ng loob. Hindi yung sasabihin mo, alam ko na yan. Meron na ako niyan. Mahirap tumanggap ang isang basong tubig na punong-puno ng tubig. Paano kung masasalina kung punong-puno ka na?
Amen? So sa pagnanais mo, sa Holy Spirit na dumating sa buhay mo, kailangan yung kababaang loob. Bubuksan mo yung puso mo. Kasi kulang ka. Kulang kayo. Amen? Kailangan yung kababaang loob. Kasi hindi po natin alam lahat. Kaya ang magbibigay ng kaalaman na to ay walang ibang kundi yung Holy Spirit. Kaya kailangan desire upang baguhin niya yung ating puso. Change of heart. Pagbabago ng puso. Kasi sabi ng Panginoon, di ba? Hindi yung pumapasok sa bibig natin ang nagpaparumi sa atin, kundi ano yung lumalabas dito. At kadalasan yung mga lumalabas dito ay nanggagaling saan? Kaya pag binago ng Panginoon yung puso mo, mababago yung buo mong Panginoon. Amen? So palapakan po natin ang Panginoon. Kaya, dito sa ating gagawing baptism mamaya, no? Kasi yung banal na Espiritu Santo will empower us. Okay? The very life and breath of God. Ang Holy Spirit ay magbibigay ng buhay. Sige nga, hindi na kayo. Tingnan. Okay. Pagbilang mo ng 3, ha? Breathe in, breathe out. Breathe in, stop. Diba pag tumingil tayo, mawawalan tayo ng kaya yung Espiritu Santo ay nagbibigay ng buhay. Sabi sa Genesis chapter 2 verse 7. Basahin natin sabay-sabay. Go. Pagkatapos hiningahan God breathed on our nostril. Ha! Sibukan mo hinaan yung katabi mo. Mamamatay yan. Ang weak hiniling. Pero hininga ng Panginoon, nagbibigay ng buhay. Yan, no? Yan, nagbibigay ng buhay. Isang halimbawa dito ay nasulat sa aklat ng isang propeta ng pangalan ng Ezekiel. Chapter 37 verse 1 to 10. Ang kwento ay tinawag ni Yahweh itong si propeta Ezekiel. At itong nangyari, nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu, dinala niya ako sa isang libis na punong-puno ng ano? Kalansay. Nakakita na ba kayo ng kalansay? Ano sa English ng kalansay? This is the bones. Skeleton. Okay. Ano po sa Japanese ang kalansay? Pero may dagdag yung sister. Burubutu. Kasi mga Japanese may sa akin. Burubutu. Burubutu. Ikaw ay burubutu. Okay. So, nilala ng Diyos si Ezekiel sa isang libis na puno-puno ng kalansay. Nilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Hindi na siya basta kalansay. Itong kalansay na ito ay tuyong-tuyo na. Ako nakakita na ako ng kalansay. Particular kalansay ng tatay ko. Kasi po, nung namatay yung nanay ko, bala kong lahat sila na mga namatay, pagsama-sama lang, para mag-araw ng mga patay, isa lang yung dadalawin natin, sementeryo. Kasi yung tatay ko po, saka yung nanay niya, lola namin, nasa ibang sementeryo, public cemetery. Ay yung kuya ko, saka yung nanay ko, sa isang private cemetery na kalipin. Kaya, ang ginawa ko po, pinahukay ko yung puntod ng lola ko at ng tatay ko. E syempre, pag pinaukay mo yun, nandun ka dapat. Kaya kitang-kita ko nung habang hinahatak ng sepulturero, ang galing nila. No, habang hinahatak ng sepulturero yung
Yung mga kabaong pala natin, may mga sako pala sa ilalim. Yung pala yung sumasalo ng mga buto. No? So paghila ng ganon, yung sepulturero, nakita ko yung kalansay ng tatay ko. Kulay orange. Okay, siguro mga more than 20 or 25 years na patay natin yung time na yun. No? Yung kanyang bungo, may buhok pa. Ang hindi pa natutunaw, yung kanyang pantalon, yung kanyang barong, pero puro kalansay na. Tuyong-tuyo talaga. Tuyong-tuyo. Kaya ang kalansay mo, sister, tuyong-tuyo. Namatay tayo. Nandun pa yung ipin ng tatay ko. Pero kulay orange na yung kanyang mga ito. No? Tuyong-tuyo na! Ay ginawa ko po doon, pinakalo ko sa isang sako sa kalansay ng lola ko, isang sako sa kalansay ng tatay ko. Nung nilibing namin nanay ko, ipinatong namin yung 2 sako ng kalansay doon sa ibabaw ng nicho ng nanay ko. Sama-sama na sila doon. No? Kaya alam ko na isang kalansay talaga tuyo-tuyo na. Tuyo. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay? Ang mga kalansay na tuyong-tuyo. Anong sagot ni Ezekiel kay Yahweh? Sumagot ako, kayo po lamang nakakaalam. Kayo lamang po, Lord, ang nakakaalam. Sa inyo po magagaling ang buhay. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, tingin ninyo ang salita ni Yahweh. Itong pinapasabi niya, bibigyan mo kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Imagine, tuyong-tuyong kalansay, magkakaroon ng buhay. Kaya yun ang ginawa ni Ezekiel. Lalagyan mo kayo ng litid, laman, babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako ay si Yahweh. Nagpahayag na ako, sabi ni Ezekiel, tulad ng puto sa akin, nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Ano naalala niyo sa ugong? Anong naalala niyo sa ugong? Valenzuela. Pinagtuman talaga ni ate. Ano naalala niyo sa ugong? Di ba yun din yung narinig ng mga alagad? Yung sila nasa silid. Bago dumating yung Espiritu Santo sa anyo ng apoy, isang malakas na ugong. Nagkaroon ng malakas na ugong, nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila, specifically sa salita ito, nakita kong sila ay nagkaroon ng litid, laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa, ano to, salty? No? Ano nangyari pagkatapos nun? Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Kaya yung hangin is simbolo po ng spirit. Simula pa sa aklat ng Genesis, nandun na ang spirit, yung hangin. Sabihin mo, binapasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila ay mabuhay. Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila, nabuhay nga sila at nang magtayuan. Sila ay umot ng dami, parang isang malaking buko. Tulad nito mga nakaupo ngayon na umaakit ng LSS. Kung ipapalagay natin tayo yung mga kalansay, tuyong-tuyo yung buhay natin. Mamaya, magkakaroon kayo ng liquid at laman. Tatayo kayo mamaya at hihingan kayo ng Espiritu Santo at magkakaroon kayo ng buhay. Hindi po literal yun, kasi mga buhay kayo. Ang ibig sabihin nun, bibigyan ng buhay ang inyong pananampalataya. Magiging ano kayo? Saksi. Pagkatapos ng seminar na ito, ipagmamalaki nyo na buhay ang Diyos. Na may isang Diyos na buhay na patuloy na nagbibigay sa atin ng buhay. Amen! Amen! No? Kaya ngayon na nangyari. Kaya ang
is the breath, hangin, hininga ng Diyos na nagbibigay ng buhay. Yun yung biyaya na tatanggapin natin mamaya sa muli nating pagraranas sa Kanya. Bibigyan niya ng buhay. Yung ating namatay na buhay, yung wala kang pakwentang pamumuhay, bibigyan niya ng buhay. Kung noon, ang tingin mo sa misa ay isa lamang responsibilidad, isa lamang isa lamang activity, hindi. Pagkatapos nito, ang tingin mo sa misa nga hindi lang basta isang duty. Ang misa ay isang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kung noon ang tingin mo lamang sa prayer meeting ay isang activity ng charismatic, hindi. Itong prayer meeting ang tingin mo ngayon pagkatapos ang LSS na ito. Ang magiging tingin mo sa LSS, isang pakipagtagpo sa Panginoon. Ibig sabihin, kapatid, mababago yun, pananaw sa buhay. Na ang buhay pala, hindi lang yung kumain ka lamang, matulog, kinabukasan na trabaho ka naman. Hindi. Ibig sabihin, pagkatapos ang seminar na ito, magkakaroon ng buhay ang iyong buhay Kristiyano. Magkakaroon ng isang kakaibang prinsipyo. Magkakaroon ng kakaibang pananaw. Ang buhay pala ay para sa Diyos. Bigay ng Diyos. At dapat ito nilalaan saan? Sa Diyos. Magsisimba ka hindi dahil responsibilidad mo. Magsisimba ka kasi ng iyong paraan para mag-alay ng papuri sa Panginoon. Amen? Babaguhin niya ang mga pananaw mo sa buhay. Na ang panalangin hindi lamang lagi hingi. Ang panalangin ay pagpupuri sa tabi. Amen? Sabi mo sa tabi mo, kapatid, kaya sinasabi ko sa iyo, magsumikap ka. O sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu nagbibigay ng buhay. Sino magbibigay ng buhay? Walang ibang kundi ang Espiritu Santo sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Kaya nga, sa ibang salita, sa ibang wika, ang Espiritu ay Ruha. Sabi niyo, Ruha. Ruha. Hindi Bruha. Ruha. Sabi niyo, Ruha. 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 Pwede mo rin sabihin ang Espiritu ay hangin. No? O kaya, hininga. O kaya ay Spirit. Nung tayo bininyagan, tinanggap na natin yung Espiritu Santo. Meron na tayo yan. Amen? By virtue of our baptism, we have received already the gifts. Yung faith, tinanggap na natin yun. Pero syempre, dahil maliliit pa tayo noon, ang tumanggap noon ay mga nanay natin, mga tatay natin, mga ninong at ninang natin. Sila yung sumagot sa pari, nung tinanong sila ng pari, tinatakoy niyo ba si Satanas? Ang sumagot noon para sa iyo, ay nanay, tatay mo at ninong at ninang. Kaya napakahalagang malaman ng mga ninong at ninang kayo, at ninong at ninang sa kabinyag. Pero ano ba responsibilidad ninyo? Mabigat! Ang responsibilidad ng ninong at ninang sa binyag. Kung ang kanyang mga magulang hindi ito inaari sa mga anak, tayo mga ninong at ninang ang mayroong kakayahan. Kung kayo na-charismatic na at mag-aanak kayo sa binyag, it's sure na yung aanakin nyo sa binyag ay talagang susundan nyo ang paglago. Ipapaalala mo sa kanila yung pinangako nila sa binyag sa pamamagitan nyo. Sila yung sumagot ng sumasambalataya ba kayo sa Diyos? Kayo yung sumagot ng opo, sumasambalataya ko. Kasi maliliit pa tayo noon, hindi pa tayo nakapagsalita, wala pa tayong kinalaman, baby tayo. Amen? Pero maliit pa tayo, tinanggap na natin yun. Yung mga kaloob na yun. Yung tatak ng pagiging Kristiyano, na sa ibang salita ay tinatawag na Ispragis. Seal. Seal. Di ba nung binagan tayo, nilagyan tayo ng krus sa noo? Yun yung seal, yun yung tanda. Tatak yun. Kung si Nanay Melanie, si Ate Melanie, may alaga siyang 50 baka. At ang baka na yun ay dito nakatira sa eskwela.
ang kanyang kulungan. Anong palatandaan na yung mga baka na yun ay pag-aari ni Ate Melanie? Tatatakan na yun ng letter M. Amen? O, kung si Kuya Jimmy, meron ding 50 baka, pero nakapulo naman batla doon sa Agora. Anong palatandaan na yung baka na yun yung pag-aari ni Kuya Jimmy? Tatatakan na ng letter J. Ibig sabihin, kay Kuya Jimmy yun. Halimbawa, isang araw, isa sa mga baka ni Ate Melanie naligaw doon sa lugar ni Kuya Jimmy. Pwede bang angkinin ni Kuya Jimmy yun? Hindi. Kasi may nakalagay. Ibabalik yun. Ay, Melanie, yung mga baka mo dito dumadae. Kunin mo na. Ganon din. Yung naligaw yung mga baka ni Kuya Jimmy sa lugar ni Ate Melanie, hindi niya pwedeng angkinin yun. Kasi meron nakalagay. Yung tatak na nilagay sa atin, hindi niya ganun tayo. Pag-aali tayo ng Diyos. Kaya walang kapangyarihan sa atin ng Espiritu ng Kasamaan. Kaya mo yun. Kaya mo paglabanan ng mga tukso sa buhay kasi meron kang Spirit ni Lord. Kahit anong klaseng tukso dumating sa buhay. Ano ba yung tukso? Ano ba yung temptation? Temptation is not a sin. It is a sukal. Ulitin ko ha. Temptation is not a sin. It is a sukal. Ay, nakuha ni ate yung joke ko. Ang tukso ay hindi kasalanan. Pero kapag itong tukso ay iyong niyakap, itong tukso yung inayunan, yan ang kasalanan. Okay? So habang nakataas yung kamay ko, ako'y naninginig. Tinitingnan ko yung nangyari kasi kahit sa oras pa ng baptis, bakanat na kami. Matigas pa rin yung puso mo. Hindi ko walang mangyari sa akin. Ako'y hindi tutumba. Hindi ako iiyak. Sabi ko sa akin, sarili ko. Matapang ako. Kasi nakarinig na ako dati pag may baptis mo, natutumba. Huwag kong nagkaila pag natumba kayo mamaya, may sasalo naman ako. Kung sakaling sa isip ko po na kayo ay matutumba, huwag niyo tigilan. Amen? Kung kayo nag-iiyak, huwag niyo tigilan yung iyak ninyo. Pero mamaya kung sakaling makarinig kayo naman na hinihiyaw, huwag niyo intindihin yun. Mag-focus kayo kay Lord. Amen? Kasi nung baptism na namin, yung nakataas sa kamay namin yun. No? Nung kinakanta na ng music ministry yung hirang sa Diyos. Nakarinig ko na yung mga sabi ko sa sarili ko, mga henging. Kasi kahit oras ng baptism, matigas pa rin ang puso ko. Maya-maya, kasi ano po hindi marble, hindi sahig. Sa school ko namin ginawa yung LSS. Natutumbahan na yung mga kasama ko. Yung katabi kong janitor, natumba. Ba't ko alam? Sabi, bakit mo alam, brother? Bakit hindi ko marunong? Wala kasi sa loob ko yung LSS. Hanggang oras ng baptism, talagang ayaw ko. At pinitan lang talaga ako. Dahil mas dahil minsan ko, Lunes, Wednesday. Yun ang nasa isip ko nakapitin pa rin ako gano'n. Anong kumanta na ng Come, Holy Spirit, tapos lalong nakasuma. Makasama ko. Pinapakinggan mo lang sila. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako tutumba. Hindi ako iiyak. Natutumbahan sila.
Maya-maya sa kaligitan ng God, Holy Spirit, may narinig akong isang malakas na sigaw. May kasamang padyak yun. Wag narinig yung mamaya, huwag yung kibihin. Magano yun, kung sino nagpapalaw ng iyak na yun at pumapadyak-padyak, ako na pala yun. Sabi ko sino kapalit, pag gusto ng Panginoon. At sa nalikitaan ng hiyaw na yun, bam! Natumba rin ako. Siguro sabi sa akin, Lord, matamang ka Bersabe. Tingnan ko ang tamang mo. Binagsak ako dito. Kasi ako na nakatayo eh. Nilapitan ako ng speaker at binungan ako ng, alam mo kapatid, masama loob ng kayo. Sa isip-isip ng mga oras na yun, sabi ko sa sarili ko, anong pakialam mo? Siyempre, gusto paparinig sa speaker nila. Sa isip ko lang yun. Pero sabi niya sa akin, buksan ang puso mo sa kanya. Brother, bakit hinihingin mo patangkataon? Patawarin mo yung sarili. Kaya nung natumba ako, at pagdilat ng aking mga mata, nakita ko yung mga speaker, mga elders, pinipray over na ako. Tapos yung mga co-teachers ko, mga nakapaligid sa akin, nakatingin sa akin. Kasi ako na lang nakahiga. At sinasabi sa akin, Sir, tumayo ka na, ikaw na lang nakahiga. Pero alam mo kapatid, yun po yung simula ng aking transformation. And that was 30 years old. Wala noon hanggang ngayon. Inisip ko rin mga charismatic, mga eng-eng. Hindi ko akalain na balang araw magiging eng-eng din pala. Tinatawanan ko sila pero sabi sa akin nila, balang araw magiging katulad kami. No, pinagtatawanan ko yung mga charismatic. Kasi para talaga sila mga eng-eng. Pero kung akalain, yung pala ko gagawin nila. Kaya magmula after po ng LSS ko, bumalik ako sa simbahan. Nagsimba ako, nag-munyo, nag-kumpisal, tapos bumalik po ako sa pamilya ko sa simbahan. Naglagay po kami ng maliit na community sa school. Sacred Heart Academy Prayer Meeting Group. Sa likod po ng school namin ginaganap yung prayer meeting. Kaya kahit gabihin ako, umuwi pa po ng Sampalay mo from Santa Maria to sa Pampalay. Ang mga panahon na yun, ang mga bus, nanggagaling ng Doroteo Jose. Maliit na bus yun. Dadaan ng Bukawi exit, dadaan ng mga lugar ng Santa Maria, dadaan sa school namin, doon pa lang ako makakasakay, papuntang sa Pampalay, Bulacan. Pagdaan ng Santa Maria, purong-puro na yung bus. So, para ko makauwi, kalahati ng katawan ko nasa labas. Kalahati ng katawan ko nasa loob. Ano sabihin mo? Nasa espiritu ka na. Nakasabi ka na sa bus, makauwi ka. Pero dahil sa malaking pagmamahal ko, binago ko ng Panginoon dahil sa LSS na yun. Lahat ko ng mga sinabi kong mali, kinain ko. Pag si Lord pala, gumawa ng paraan para pagulong kami. Gagawin ko. Buksan mo lang yung puso mo sa kanya. Amen? Amen? At sa hapong ito, yun ang nais ng Panginoon. Buksan mo yung puso mo sa kanya. Patawarin mo yung sarili mo. Patawarin mo yung mga tao gumawa ng hindi sa iyo. Unang-unang pinatawad ko kapatid yung sarili ko. Humingi ako ng tawad, Lord, sa tagat na hinanakit ako sa kanya. At pinatawad ko yung sarili ko. At pinatawad ko yung mga tao ng kasala sa akin.
Amen? Kaya ito pong gagawin natin ito, mananalangin tayo. We have to yield in the presence of the Lord. Amen? So, pupunta tayo ng maayos. Okay? At magkakaroon mo tayo na renewal of our baptismal vow. Ito yung sinasabi sa kanina. Nung maliit pa tayo, hindi natin ito sinagot. Ang sumagot nito para sa atin, ang ating mga magulang. Pero ngayon, you are already adult. Meron na kayo sapat na kaisipan. Matatabi ng sasabihin nito. Itinatakoy ba ninyo si Satanas? Oo, itinatakoy namin. Itinatakoy ba ninyo ang kanyang mga gawain? Oo, itinatakoy namin. Itinatakoy ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Oo, itinatakoy namin. Ngayon naman ay ating sasarwain ang pangako natin sa ating pananampalataya. Sa bawat tanong, sasagot natin po, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ka ba sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Oo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ka ba kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat? Oo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo? Oo, sumasampalataya kami. Ito yung ating pananampalataya. Ito yung pananaligan natin. Ito yung kailangan upang muli natin maranasan ang presensya ng Espiritu Santo. Gusto kong tingnan nyo ng mabuti itong apat na tuldok na ito. Na hindi kumukurap ang inyong mga mata. Sa loob ng 40 segundo. Tingnan mo lamang yung apat na tuldok na yan. Na hindi kumukurap ang mata mo. Kung maramdaman mo na ang iyong mga mata ay humahapdi na, pwede unti-unti, pwede mong ipikit ang mata mo. Pwede mong ipikit ang mga mata mo. Meron ka bang nakikita ngayon habang nakapikit ang mata mo? Ano ang nakikita mo, kapatid? Meron ba kayo nakikita? Ipikit mo mata mo ngayon. Meron ka bang nakikita? Amen? Anong nakikita mo? Anong nakikita mo? Ang mukha ni Jesus. Maya-maya lang po, mawawala na yan sa iyong paningin. Pero sana, kapatid, kahit mawala ito, manatili sa isip mo ang mukha ni Jesus. Upo po tayo ng maayos. Ilagay po natin ang ating mga kamay sa ibabaw ng ating lap. Sa ating lap, ilagay po natin. Hita, ilagay po natin sa ating hita. Hinga po tayo ng malalim. Pagkaramdaman natin yung hangin lumalabas sa ating mga ilong. Pagkaramdaman natin yung hangin lumalabas sa ating bibig. Pagkaramdaman natin yung tibok ng ating puso. Yung tibok ng puso natin na yan, ang pinagmumulan ng ating buhay. Isang buhay na hirap sa atin.